Kahapon bumili ako ng gamot pang maintenance ng nanay ko. Bali 2 araw na siyang hindi nakakainom ng gamot para sa kanyang high blood. Kahapon lang kasi niya natanggap yung pension niya sa SSS eh. Bali 1 kahon na Cardipress ang binili ko, 30 tablets ang laman. Alas 8 pasado kagabi yung binuksan ni nanay yung gamot. Excited pa man din siya na makakainom na siya ng gamot para sa kanyang high blood. Ang kaso, boom! Kulang pala yung gamot na binigay sa akin ng tindera doon sa Mercury Drug. Ito namang si nanay, hindi mapakali kung saan hinahanap yung gamot na kulang. Kaya kaninang madaling araw paggising ko, nako, ang daming miss call ni nanay. Hindi ko naman nasagot kasi nga naka-silent mode yung aking cellphone at bukod pa dyan, natutulog na ako. Kaya pagkatapos ko maghilamos, dali-dali ako nagpunta kay nanay. Tinanong niya ako bakit daw kulang yung gamot na binigay ko sa kanya. Baka daw kasi binenta ko o kaya ipinamigay ko sa iba. Sabi ko nga kay nanay, paano mangyayari yun? Inabot ko sa kanya yung gamot na selyado. Grabe talaga si nanay, ako pa napagdiskitahan. Hindi ko na pinahaba ang pagtatalo namin ni nanay, baka lalo siyang high blood din eh. Kaya sabi ko kay nanay, ihanda niya na yung senior ID niya, yung resibo ng gamot at mismong gamot na binili ko kahapon sa Mercury. Pupunta agad ako doon pagkatapos kong mag-almusal. So bali nakayari na ako at eto na nga, nandito na nga ako sa Mercury Drug. Nag-aantabay na mag-a-assist sa akin. Take note, sa priority lane ako pumila. Akala ko pa naman pagka nasa priority lane ka, mabilis ang serbisyo. Yun pala, ganun din pala ang bagal. Buti lang di aircon ang Mercury Drug. Kung hindi, naku, lalo ako mabibwisit. Yun, tinawag na numero ko. 26 po. 26. Kuha ko ng ano yung sa blood sugar, yung strip. Anong brand po ng lakap? Freestyle. Tsaka kahapon bumili ko ng Cardipress dito. Ngayon mga alas 8 pasado, si nanay uminom, binuksan to. Kulang ng isang banig. Di ba dapat Pero sealed naman po. oo, opo. Silyado. Nakalagay dito sa ano. Pero sealed po kasi siya, sir eh. Hindi naman kami hindi siya nabubuksan. Kayo na po nagbukas na, di ba, sir? Opo. Pagka ganun ba, dapat ba dito namin bubuksan para ma-check? Oo, pwede po ba? Ate. Sa puntong ito, mukhang kumonsulta na si ate sa mas nakakataas sa kanya. At pag nagkataon na hindi na ibigay yung gamot na kulang, nako, argumentong umaatikabo. Parang labanan ng Israel at Hamas. Pero syempre, kalmado muna tayo sa una. Kasi meron silang security guard. Ako, wala eh. Saka baka hindi mapagbigyan yung aking kahilingan eh. Baka magkandaletse-letse pa tayo. Kalmado lang dapat. Kalmado! Hindi dyan papalitan. Ay, wait lang pa naman. Kasi sir, sealed po kasi siya. Hindi na po namin kasi alam na yung ganun yung laman niya. Oh, hindi ko rin alam na ano eh. Wala kasi ako kagabi. Si nanay lang nagbukas. Kasi nga, kailangan niya ng uminom. Ano po yung bibili dito, sir? Yung strip, nakalagay yata dyan yung... Freestyle. Ilanan po. Magkano ba benching ko nun? Benching ko, yung isang kahon na pinakamababang quantity. Ano po? 750. 750. 25 pieces yun. Paano ba Ito po yung yung discounted niya. Pag wala, 1,050. Tapos pag yung discounted naman ng 50 pieces, 1,244. Ito. 1,244. Sige, kunin ko yung 25 pieces. 25 na lang po. Tanong ko lang po yung isa. Saan? Bilang. Sige. Sa punto ngayon, napansin ko na kausap niya na yung superior nila. Sana ibigay yung gamot na kulang. Kasi biruin mo, 2 araw na hindi nakakainom ng gamot si nanay para sa kanyang high blood. Tapos sa pension pa niya kinuha yung perang ginamit niya pambili ng gamot niya sa high blood. Hindi pagka hindi ako napagbigyan, parang eto, masama ang loob. Kawawa naman ako, kawawa si nanay. Di ba ang cute? Ayan na, parating na yung cute na tindera. Hindi daw po sa babayaran lang daw po. Babayaran niya? Kasi dapat bubuksan din po sa harapan siya. Kaya ngayon, bubuksan na namin sila lahat. Oo, sige. Ito po. Tama. Lahat po ng bibili. Okay.
Di ba naibigay nila yung gamot na kulang? Sa totoo lang, parehas kaming may mali. Dahil parehas kaming kampante na kumpleto yung gamot, kaya dapat bukod sa pera ang binibilang, bilangan din ng item para hindi magkagulo. Sayang ang oras eh. Ayan na ulit yung cute na tindera. Balikan freestyle option 25. Tapos pirma na lang po. ₱25 yun, sir, ha? Thank you. Sige. Buksan ko rin. Para Kayo po. Nakabote, naka-ano po. Nakaano? Sige po. Ay, hindi pala nakabote. Sige po. Ano niya eh. Para sigurado. 25 pieces ano? Morning. Good morning. Para hindi ako Kumain pabalik-balik. ka na. Kumain ka na. Sumubo lang. Hindi pa kinain. Ang break. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sakto. Ano ba yun? Yung Libra. Ito yung resibo mo, sir. Dito. ito. Ito na yung bago. 325 to kasi, sir. Iba to. Matagal na to. 12.5 yung binigay ko din. Kaya ito. Parehas na nandi rito. Apo. Memory gap na ako. Hindi ko na alam kung anong breakfast ko kanina. Sige po, salamat. Salamat naman at napagbigyan ng aking kahilingan na ibigay yung kulang na gamot na binili ko kahapon. Sabi ko nga kung hindi mapagbibigyan, parang Israel at Hamas ang kaganapan. Siyempre ilalaban ko talaga yun kasi pera ni nanay yun eh. Buti sana kung napulot lang yun o ninakaw o kung ano man, kung saan man galing. Sayang eh, pensyon ni nanay yun eh. Sa isang kahon ng Cardi Press, nagkakahalaga ng 330. Isang buong lechong manok na rin yun. Buti mabait yung superior nila. Ika nga ng cute na tindera, yung superior na lang daw nila ang nagbabayad ng kulang doon sa naibigay na gamot kahapon. Pero dapat talaga sinasama nila sa protocol yung pagbibilang ng item na binibigay nila sa customer, lalo na pagkasilyado. Kasi mahirap na, sila din ang problema nun. Pero maiba tayo. Nangarap din ba kayo na sana maka-jackpot kayo sa loto? Kung nangarap kayo, pues parehas tayo. Sino ba naman ang may ayaw ng yumaman? Matagal ko na kayang pinapangarap na maka-jackpot sa loto. Biruin mo, binata pa lang ako, panatiko na ako ng loto. Nagdarasal pa nga ako tuwing magsisimba ako na sana manalo ako sa loto eh. Kaso sa tagal ng panahon na tumataya ako sa loto, hindi pa rin ako nakaka-jackpot. Pero 3 numero, 4 na numero, yun, tinamaan ko na yun. Nagpapasalamat pa rin ako kahit sa maliit na halaga na tinamaan ko sa loto. Nakatsyempo pa rin ako. Pero syempre, iba pa rin yung jackpot. Sabi ko nga, pagka ako naka-jackpot, naku, bibigyan ko si nanay ng pambili ng gamot, sandamukal yun. At hindi lang yan, bibili ako ng malawak na lupain. Magtatanim ako ng mga puno o halaman na namumunga at namumulaklak ng mababango. Kompleto yun, mula singkamas hanggang linga. At syempre, tatayuan ko rin ng preskong bahay. Yung tipong maaliwalas hindi lang sa pakiramdam kundi sa paningin. Kasi doon sa inuupahan naming bahay, naku po, ang amoy, napakasangsang. At hindi lang yan, pagdating ng summer, naku, sobrang init. Napakainit. Yung tipong nakaupo ka lang, nakatutok sa iyo yung electric fan at nasa number 3 pa. Tapos pinagpapawisan ka. Iyon, ganong katindi yung init. Mabalik tayo sa loto. Meron daw mga teknik para maka-jackpot ka sa loto. Sabi nila, alagaan mo lang daw yung numero na napupusuan mo. Yung iba naman ang sabi, tumaya ka lang. Tiyak, may tsansa kang manalo. Pero sus Mariosep, alin man doon sa dalawa, hindi pa rin nangyayari. Pero alam nyo ba na naginip ako na tumataya daw ako sa loto, ultimo yung mga numero na panaginipan ko. Ang problema, nakakalimutan ko yung numero nung paggising ko. Ang matindi dyan, pilit kong inaalala kung ano yung numero na panaginipan ko. Sinubukan ko pa nga uling matulog eh, baka may to be continue pa. Sa kasamaang palad, hindi na ako dinapuan ng antok. Pero sayang din yun eh.
Kasi nung nag-search ako sa Google, ang sabi doon sa nabasa ko, ikakapanalo ko daw yung mga numerong napanaginipan ko. Kaso nakakalimutan ko. Kaya ayun, nakakulong na lang sa panaginip ang napanaginipan kong mga numero sa loto. Ewan ko ba sa memorya ko? Napakahina. Siguro kailangan ko na talagang uminom ng vitamins para sa memory. Pero sana nga maka-jackpot ako sa loto. Naririndi na rin kasi ako sa mga gastusin sa bahay Biruin mo, upa sa bahay, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, pagkain araw-araw, mga papasahe, tapos baon ng mga bata, baon pa ng misis ko. Ako nasa bahay lang, walang kinikita, taong bahay lang, wawa naman ako. Ang hirap kayang maging house husband. Biruin mo, ikaw yung nagtatrabaho na wala kang kinikita, walang pumapasok na pera sa iyong mga bulsa. Yung sinasahod ng misis ko, naka-budget lang talaga yun. Kumbaga parang isang kahig, isang tuka ang tema naming mag-asawa. Gusto yung kumantulungan ng asawa ko sa mga gastusin. Hindi ko magawa. Kasi kung magtatrabaho din ako, sino ang titingin sa mga bata? Wala naman akong pwedeng makausap na pwedeng tumingin sa kanila o mag-asikaso sa kanila. Minsan ko na rin sinubukan pumatol sa mga online job. Kaso na-scam ako. Nag-message kasi sa akin na napili daw ako para gampanan yung tungkulin. Napakadali lang ng trabaho. Mag-i-screenshot ka lang gamit yung cellphone mo, tapos isesend mo yung screenshot doon sa kanilang account. So kada task, may 100 pesos ka. Bali natapos ko yung 6 na task. So naka-receive ako ng 600 pesos sa GCash ko. Pagkatapos, yung susunod na task, kailangan ko daw mag-send ng 1,000 pesos sa kanilang GCash para daw sa merchant task. So bali nag-send nga ako ng 1,000 pesos. At pag nakompleto ko daw yung task na yun, makaka-receive daw ako ng 1,800 pesos. Di wow pala, di ba? Biruin mo, in one day, makaka 1,800 pesos ka. Grabe yun. Saan ka makakapulot ng 1,800 pesos sa kalsada? Akong si tanga, pumatol, ayan, nagpasilaw sa 1,800 pesos na makukuha ko. Kinumpleto ko yung task within 15 minutes. At ang leche, hindi na nag-reply. Grabe! Kaya yun, sayang yung 400 pesos ko na GCash. Kasi di ba kumita ako ng 600 sa kanya, tapos 400 pesos para makumpleto yung 1,000 pesos para sa task ng 1,800 pesos. So ayun, nga, nabaliwala lahat. Nagalit nga si Mrs. Sabi sa akin, bakit daw ka ako pumapatol sa mga ganyan? Sabi ko naman, gusto ko kasi makatulong sa mga gastusin dito sa bahay. Sabi naman niya, nakatulong ba? Sabi ko naman, hindi. Oy, pauwi na pala ako. Maraming salamat sa panonood ng aking video. At huwag niyo na rin kakalimutan i-share yung aking video. Maraming salamat.